Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Good evening, everyone! Magandang gabi sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayong gabi. Kayo po ba ay may mga usaping legal na medyo nagkakaroon kayo ng mga agam-agam o pag-aalinlangan o kaya naman ay anxiety? Nako, ngayong araw na ito, marami ho kaming mga katanungan na pwedeng masagot ni Attorney Danny Concepcion. Kaya tutok lamang po kayo dyan. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Na-lost ka na. Pakilala mo naman ako. Sige, pakilala. At syempre, kasama natin, walang iba ang ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang ang sarap tumawa. Oo, pero maiba ako, Mare. Ano meron? Yan bang nakaprint sa damit mo, sili o karot? Hindi mo rin alam. Hindi ko rin alam. Basta bumili ka lang ng damit. Hindi mo chinek kung anong nakaprint dyan. Basta ang importante sa akin ay ganito. Meron ako sasabihin sa iyo, ha? Ang importante sa akin, pag may tao dito na nakaprint, dapat yon ay sarado ang bibig. Pero pag sinuot ko, kailangan sarado pa rin. Kasi pag bumuka yun, may problema ako. Alam mo, ibig ko sabihin, ha? So, ayoko na may tao dito, eh. Delikado, eh. Kasi baka mamaya nakita ko, bakit parang lumapad yung bibig niya? Di ibig sabihin, lumalaki ako, di ba? So, kailangan talaga... At lumabas pa ipin. Ay, pag lumabas ang ipin, mas malala. Mas malala na yun. So, kaya ang mga damit ko, walang tao sa harap. Pero parang mukhang sili. Sili talaga. Sili. Parang sinasabi mo sa kanila na... Hot. Short of saying hot. Yeah. Okay? Wala akong aapila kung hindi ide-demanda ko kayo, ha? Walang aapila. Anyway, sabi nga natin, lagi tayo dapat na maging masaya. Smile lang kahit na anong klaseng problema dumadating sa ating buhay. Lahat naman ay may solusyon. Kaya eto na ang solusyon sa inyong mga problema. Makinig kayo, baka naman kasi isa ito sa makatulong sa inyong mga problemang legal. Kaya anong dapat nilang tawagan, Attorney? Ako, pagka-Globe, 0954-310-0331. Memorize mo na. At kung smart, memorize mo na, Ma? Oo, 0961-770-8807. Pero hindi na kinakailangan... Tinitingnan mo, eh! Hindi na kinakailangang memoryahin yan. Okay. Kasi nakasulat. Andyan, tingnan nyo, nakasulat. Okay. Opo. Para tumalas ang iyong isipan, anong kinakain mo? Di pagkain. Anong pampadagdag? Para tumalas Mas ang tumalas. memorya. Oo, memorya. Parang wala, eh. Wala. Kaliskis ng isda. Ayun yung pinag-usapan natin dati, kaliskis ng isda. Yun lang talaga, wala na. Yun din, hindi ko man laging kinakain yun. Pero matalas ang memorya mo. Malilimutin na rin, siyempre. Really? Sige. Well, anyway, eto naman si Abby. 34 years old. Attorney, gusto ko pong magbigay ng general power of attorney. General power of attorney. Sa kapatid ko, habang nasa ibang bansa ako. Paano po ang proseso ng paggawa ng General Power of Attorney? Ano bang sakop nito? Ano yung sabihin na General Power of Attorney? Kapag ka po General Power of Attorney, ima-manage lang po niya ang inyong household, ang inyong business affairs. General lang. Like what? Ano yung general? Halimbawa, yung pagpapasweldo sa mga tao. Okay. Sa bangko, pwede ba yon? Hindi. Ang mga bangko, special power of attorney yung hinihingi nila. Okay. So, yung general, wag na lang, siguro, okay, ganito na lang. Pagbebenta ng lupa, bawal. Ay, bawal. Okay. Specific so, mga yun. bangko, bawal. Bawal. Pero kunwari, pag-transact ng pagkuha ng mga NS, ng mga statistics,
sa city, halimbawa po, city government. magbabayad po kayo sa homeowners ng inyong mga dues. Magpapile po kayo ng income tax. Okay. Opo. Pwede yun. Pwede yun. Pero may mga bagay na kinakailangan ay special. Kumbaga sa siopaw, yung may pula. Yung may pula. At saka yung mayroong pula dito. Hindi naman siopaw. Sige, joke lang. Diba? Okay. Anong tawag doon? Yung may pula rito. Special. 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 Okay. Opo. Kinakailangan yon ay special power of attorney. Pero wag na po ninyong ambisyonan na kayong gumawa niyan. Pumunta na po kayo sa abogado at pakitain naman po ninyo sila. Oo. Mahal ba yan? Mamura lang yan. Talaga? Imagine makakapunta ng ibang bansa. Hindi, Kaya pero ang tanong ko, nasa ibang bansa na siya. Kunwari, nasa ibang bansa na siya. Kunyari lang. Nasa ibang bansa na siya. General power of attorney ang hawak niya. Pero may mga nagsasabi na, hindi pwede yan. Kailangan ko ng special power of attorney. Paano niya gagawin? Nasa ibang bansa na siya. Dito siya gagawa sa ibang bansa. Yon, saan? Kinakailangan pong doon ninyo ito pirmahan sa harap ng ating consulate. Talaga? Doon sa harap ng ating konsul sa consulate. May bayad ba yon? Meron. Medyo mahal. Ay, mahal. Parang nung huli ako nagtanong, $350. US? Ang mahal naman. Diba magkano sa piso yun? Times 50. Talagay mo ng 60. 60. Talagay mo na lang 60. Ang mahal. Parang 18,000, ano? Di bumalik ka na ng Pilipinas? Kulang naman sa pasahe yun, Mare. Pag US, pagka din lang naman sa mga Asia. Pagka ganun ng iyong sasakyan, magbabayad ka lang ng 18. Mga 6 na buwan ka bago makarating sa Pilipinas. Ilalagay ka dun sa door-to-door. Naging balikbayan box di ba? Lalagay ka sa door-to-door. Pero yung parang 60 days. Ay, ganon. Parang 60 days. Ba't alam mo? Nagpapa-door-to-door syempre. Dati? Basta meron kang pumunta ka ng Amerika, bumili ka kasi mura pagka hindi na makaya ng bagahe mo, door-to-door. Kapag galing ka sa East Coast, from East Coast to Manila, siguro mga 60 days yan. From the West Coast sa San Francisco, LA, 45 days yan. Okay. Kailan maalis ang papunta Amerika to? Makapagpabilin ako. 60 days pa lang iintayin natin. Tagal. Hindi. 60 days mula nung kinuha. Oo nga, tagal. Kinuha ng door-to-door. Nabulok na yung binili na? Wag kang bibili nung nabubulok. Okay. Siyempre. Ano mga bibilin mo doon? Bili ka ng tuwalya. Mura tuwalya ron. Marami ng tuwalya dito. Ganun ba? Pero mahal yata. Hindi, mura na rin. Well, anyway, speaking of tuwalya, speaking of special power of attorney, yan sabi ni Attorney Danny Concepcion, kung mga special power of attorney, kailangan nyo nang pumunta sa konsulada or embahada. Tama ba? Yan. At doon po ninyo ito pipirmahan sa harap ng konsul. Yan. Okay. Next question. Eto na. Si Monica ng Isabela, gusto ko pong bawiin ang property na ibinigay sa akin ng kapatid dahil hindi niya ito ginagamit ng tama. Binigay niya sa kanyang kapatid. Kasi hindi daw ginagamit ng tama. Nangihinayang po kasi ako, attorney. Pwede ko po bang bawiin ang property na naipasa ko na sa kapatid ko? Okay, ganito. Binili niya, ngayon medyo nainis-inis siya, gusto niya bawiin. Ibinigay niya. Oo, pwede ba yun? Okay. Dapat Well, ang Bawal. sa akin po, sapagkat gusto niyang bawiin, ipinalalagay ko na ito regalo. Dinonate. Regalo niya. Oo, dinonate. Oo. Alam po ninyo, ang donasyon ng lupa ay hindi valid kung hindi ito in writing at notaryado. Dapat hindi lang in writing ang pagdodonate ng lupa. Kinakailangan din ito ay notaryado. Question. Kung hindi niya nagawa, ay talagang pwede mo pong bawiin. Question. Kung binili ng kapatid niya, kunwari nagpapadala lang siya ng pera, utay-utay, konti-konti, o bilhin mo na yung property niya pero babayaran ko. Ako magbabayad, pero ikaw maghuhulog. In reality, ang nagbigay sa kanya yung kapatid niya, pero siya yung nagbabayad.
Pwede ba yun? Hindi. Pero kasi Iba na istorya nun. iba na istorya nun. Kasi ang idinonate sa kanya, hindi yung lupa. Ang idinonate sa kanya, yung pambayad. Maliban na lamang kung yung deed of sale ay nasa pangalan ng kapatid na nagpapadala ng pera. Kasi pwedeng ganito nangyari, Mare. Oy, Tekla, yung kapatid mo na nasa Pilipinas. Bibili ako ng lupa dyan, ha? Yung deed of sale sa pangalan ko. Pero ikaw ang magbayad. Ipadadala ko sa bangko mo yung pambayad. Ikaw ang magbayad dun sa nagbenta. Sino ngayon ang buyer? Ikaw. Kasi hindi lang ikaw ang nagbayad, pati yung deed of sale, nasa pangalan Nung kapatid nasa na... pangalan mo na. Kasi yung deed of sale, pinangalan na sa'yo eh. Oo nga. Paano na yun? Kasi pwede ka namang bumili ng property in your name maski nasa Amerika through a person na may SPA para bumili ng property for you. So pagka gano'n na nangyari, yung kapatid na nasa ibang bansa na nagpundar, sa kanya yun. Sa kanya yun. Pero ang tanong ko is, for example, ako yung nasa ibang bansa. Sige, bagong kasal ka naman eh. Sige. Bili ka na ng lupa dyan. Bili ka na ng lupa, ako Ipangalan mo magbabayad. sa'yo at ako magbabayad. Yan! Ang dinonate mo hindi yung lupa. Ang dinonate mo yung pera. Paano na? Anong babawiin mo? Wala kang mababawi. Kasi ito naman, kasi naman ito, ang sinasabi niya, parang ibinigay niya yung lupa Property. at hindi niya ginagamit ng tama. Di parang meron silang kasunduan kung paano ba gagamitin yung property na ibinigay. So ito, property yung ibinigay. Okay. Ang daming senaryo. Dahil ibinigay, donasyon. So ang una natin pag-uusapan, yung bang donasyon ay valid. Magiging valid lang po yan kung yan ay nakasulat at notaryado. At tinanggap ng kapatid nyo na notaryado rin. Okay. Paano yun? Hindi inaibigay ko na nga sa kanya pero mali ang gamit niya. Sandali muna. Nakalagay ba dun sa kasulatan ng donasyon kung paano gagamitin? Kasi kung hindi naman po nakalagay dun sa kasulatan kung paano gagamitin, baka wala po kayong ground para bawiin. Ayan na nga ba sinasabi ko, kahit magkapatid o tingnan mo may bawian. Sakit sa bungo hindi kagaya nung bata tayo, panaglalaro tayo. Topo-topo, barega, didila sa baga. Natatandaan niyo ba? Natatandaan ni... Si Gigi tsaka si Derek parang. Pero yung ibang mga kabataan dito parang wala eh. Topo-topo, wala, di nila alam dila yan. sa baga. Wala. Ayan. Hanggang bato-bato pick na kami. Ano ba? Di na kami maabot dyan. Sige. Anyway, inabutan ko pa yan. Topo-topo, barega, didila sa Pero baga. anong ibig sabihin nun? Para mabawi mo to, dumila ka muna sa baga. Alam mo ba yung baga? Yung mainit. Yung yung charcoal embers. na nagliliyab pa. Oh my gosh. Oh no. Ito na si Sue, 29 years old ng Laguna. Hi, magandang gabi sa iyo, Sue. Hello po, good evening po. Good evening, Sue. May isusu ka ba, Sue? Yung tanong ko lang po, sa ate ko po kasi, nagkwento sa akin. Masok po yung landlord sa unit na inuupahan ng walang paalam. May po ba siya para kasuhan yung landlord ng trespassing? Kasi nag-po sila ng niya, bigla na lang daw papasok. May karapatan daw po siya kasi siya yung may-ari. Hindi po totoo yun. Yung karapatan niya para pumasok dun sa ari-arian niya, ay sinurrender niya doon sa umuupa sa kanya. Kaya po kung siya ay papasok doon sa ari-arian niyang may umuupa nang walang paalam, may kaso po siyang trespassing. Ayun! Paano naman kung ikaw ay nakahubot-hubad tapos biglang pumasok? Di lalo na. Di ba? Kaya ka nga pinasok ng walang paalam para mahuli ka niya nakahubo at hubad. Kasi kung siya ay kakatok pa, ay magbibihis ka. Wala siyang makikita. Pero isu nyo na yan. Nakuha nyo kasi bawal yan. Kahit siyang may-ari, hindi siya pwedeng pumasok. Paano kung nawalan pa nga kayo ng gamit sa loob?
Nako, Diba? huwag mo silang turuan, ha? Na pagka nagsubong kayo sa pulis, sabihin niyo pumasok na walang paalam at may nawala sa inyo. Aba, Anong naku. nawala? Nako. Nako, yung pong singsing na brilyante. Nako, 5 carats po yun. Diba? Ay, nako. Anong ibig kong sabihin? Kaya wag din kayong basta-basta papasok. Maski pa bahay niyo. Yan, oo. Mabuti nang mabuti ka kung trespassing lang ang isasampa sa inyong kaso. Oo. Kung sampahan kayo ng theft. Di lalo na nadagdagan ng kaso mo. Merong 100,000 po kasi doon nakalagay sa, di ba? Hindi kami nagtuturo sa ng wala ganyan, kami ha? Wala kami tinuturo, Sue. Ay, kasi patutunayan din naman nila yun. Oo, Sue. Are you there? Ay, Okay, kala ko nakatulog na siya, friend. Okay ka, Sue? Pero sigurado kayo hindi nagpaalam, ha? Baka naman po nagpaalam. Baka naman sinabi niya sa'yo, may gagawin akong gripo dyan sa loob dahil pinagagawa niyo, kaya ako pumasok. Hindi, pero dapat siya pa kakatok. Kumatok muna. Sabi niya, kumatok ako, hindi niyo narinig. Pero wag kang papasok. Kung alam mo na may tao doon sa bahay. Tsaka sa atin, sa Pilipinas, hindi lang katok. Tao po! Tao po! Bakit sumisigaw yung tao na tao po? Mali ko sa'yo, ikaw nagsabi. Sabihin mo sa amin, bakit? Baka aswang eh. Ano ba yun? Baka Totoo? Kaya ganun. Really? Baka kapre yung kumakatok. So, Hindi kaya kailangan tao po! Tao po itong kumakatok. Hindi po aswang. Totoo ba yun? Ah. Oh, I see. Naintindihan mo, Sue? Yes po, thank you. Okay. So pagkakatok ka, tao po, Totoo pala Tao yun. po. Thank you, Sue. Thank you, Sue. Yung ba yun? Alamat ng tao po? Okay. So kailangan, okay, naintindihan ko na. Kasi minsan, di ba, pag kumakatok at this oras ng gabi, Kasi pag duwende yun, hindi magsasabi ng tao po. hindi siya tao. Ay, hindi tao. Pagka may kumakatok na hindi nagsasabi ng tao po, baka hindi tao. Ano yung animal yun? Ay, baka nga duwende. Tao rin yun, tokhang lang. Tao rin. Okay, eto na. Si Neri ng Bacolod. May friend po ako na nagsampa po ng kasong unjust vexation laban sa akin dahil sa pagtatalo namin online. Nako! Maraming ganyan ngayon. Paano ko po idedepensa ang sarili ko sa kaso ng unjust vexation? Alam mo ba, nung nagkaroon ng mga talo-talo, paksyon-paksyon, ang daming na-unfriend. Ay, di yan, unfriend Mga nila. unfriend, yung Okay. mga... Ay, ito ko, sinasabi, yung iba naman patola to the highest level. May patola pa na kung ano-ano pa. Hala, patol-patol. Ayan. Pero bakit kaya Nag-aaway sila ng online. Bakit kaya unjust vexation? Ano nga ba ibig sabihin muna ng unjust vexation? Baka mali naman ang pagkakaintindi niya. Ito po ay pang-aasar. Meron yan sa online. Ang daming asaran sa online Yun, unjust vexation. Oh. Hindi, pero kasi kung ikaw nakikipag-asaran, wala kang karapatang magdemanda ng unjust vexation. Nang-asar ka rin eh. So, nag-aasaran kayo dun sa online. Sumasagot ka sa nang-aasar ka rin, depensa yun. Depensa yun. Depensa yun. Nagre-retaliate lang naman po ako eh. Kasi inaasar din niya ako eh. Depensa Hindi yun. niya akalain na mas masarap pala, mas magaling pala ako mang-asar sa kanya. Alam mo, hindi lang yan sa sa mga post sa mga Facebook Pati yan yung sa games. Yung mga naglalaro ng Mobile Legends. Yung mga naglalaro ng... Minsan, nagmumurahan pa nga eh. Pero, kung halimbawa nagtalo kayo, pero tumigil ka na. Tumigil na pagtatalo. Pero lagi pa rin niyang inuukil-kil kung ano yung pinagtalunan nyo at ikaw ay inaasar. Ayun, unjust vexation yun. Bakit malaki ba ang penalty ng unjust vexation? Hindi naman. Baka nga reprimand lang yan o baka fine lang. May fine. Magkano ang fine yan? Nako, hindi ko rin kabisado, man. Yung iba, pwede ng pagkakitaan yan. Pinagkakitaan pa di ba? Pero hindi. Ang sa akin, kung wala lang kayong magandang sasabihin, Pwede rin makulong 1 day to 30 days. Sabi diyan sa Republic Act
10, 9, 5. Ay, grabe rin yun sa 1 day to 30 days, ha? Isang araw ka nga lang makulong, parang, ew. Yan. Diba? So, wag na kasing mag-aasaran. Kung wala kayong magandang sasabihin, tumahimik. Pang-aasar. Kasi yung iba, dito ako kasi pauwiin. Yung isa ayaw pauwiin. Yung isa ganito. Ganon. Naasar na? Naasar. Ganun lang, naasar na. Ay, hindi tayo sure kasi alam mo na, di ba? Bagay. Kasi yung asar kasi, yung may mga salitang nakakaasar sa isang tao, pero hindi nakakaasar sa iba. Subjective. Parang subjective. Tama ka. Sige, eto na si Mary Grace, 50 years old. Nagtatrabaho po ako sa isang BPO. Ngayon, nagkaroon po ng discrimination sa workplace dahil sa edad ko. Ilan taon na siya? 50? Okay. Tapwe. Tapwe. Oo. Kailangan ko po kasing magtrabaho kahit na may edad na ako at may pinag-aaral pa po akong anak sa private school. Pwede ko po bang ireklamo sa manager ko kung may age discrimination sa trabaho? Baka for example, katulad mo sinasabi mong tapwe, hindi nagkakaintindihan. Pang age 50 yung tapwe. Depende kasi, baka kasi, alam mo kasi sa BPO, may regular assessment sila dyan Ano yan? Yearly? Monthly? Usually parang quarterly yata yan. So, okay. Meron silang assessment. At baka may mga may mga pangyayari na dahil sa kanyang edad ay hindi niya nagampanan ang kanyang katungkulan. Okay. Alam, tama ka kasi dito kadalasan yung minsan yung edad. Yung lingwahe hindi nagkakaintindihan. Hindi, pero yung kasing lingwahe meron silang meron silang formula. Hindi, ibig ko sabihin kasi siguro to out of work mga co-workers niya So for example, ikaw siguro mo sinabi mo tapwe. Hindi ko naintindihan. So sabi ko wapakels. Hindi rin niya naintindihan. I know, pero walang kinalaman sa trabaho niya. Wala nga kinalaman. Pero kasi kasi naging naging chief executive officer ako ng isang call center. Talaga? Okay. Alam mo yung mga tumatawag sa call centers, kapag yung boses nung sumasagot sa kanila, mukhang hindi friendly, medyo hostile sila. Hindi friendly yung tono nitong sumasagot sa akin. Parang, teka muna, wait lang. Sungit nito. Sungit. Okay, minsan may narereklamo yan. Okay. Yung minsan, yung may edad na habang nagkakaedad ang isang tao, nawawalan ng pasensya. At kapag nawalan ng pasensya, nag-iiba tono ng boses. Nagiging masungit ang dating. Pero kasi minsan tao lang din naman sila Sa totoo lang although may training talaga ang mga BPO. Yes. Pero napipikon din. Constant ang training niya. Oo, napipikon din minsan pagka yung tumatawag sa kanila, talagang hindi rin, kumbaga from the very beginning, parang pero ang problema, kapag minsan pag medyo may edad na, mas madali siyang mapikon, mas madali siyang ma-agitate, mas madali siyang mabwisit kesa dun sa mga bata. Yeah. Yung mga bata, minumura mo na, opo, sige po. Thank you. Ay, hindi rin tayo ganyan. Marami rin batang minsan agresibo, so depende. Siyempre, yung mga bata, Oo. minura ka, tangna mo rin. Diba? Pero sa akin, kasi naman ang tanong, sinasabi mo sa work, no? Yung sinasabi mo sa work. Pero syempre, depende yan sa manager kung paano niya i-reprimand lahat ng workers niya, di ba? O yung mga kasama niya. Pero ang tanong ko, yung discrimination dito is between workers. Hindi, parang ang ano ko dito, ganun ba? Oo. Ang akala ko, dinidiscriminate siya in the sense na papaalisin na siya. Hindi, kasi ito, ang sabi niya dito, susumbong na niya sa manager niya. Kailangan ko po kasi magtrabaho kahit may edad ako. Pwede ko po bang ireklamo sa manager ko? Baka naman yung discrimination, parang siya ay
Siguro tinutuya nung kanyang mga co-workers. Kaya nga, may paksyon-paksyon. Kasi matanda ka na, ikaw lang matanda. Oo. Ay, At saka, bawal po yun. Oo. Bawal po yun. That's ginagawa po nilang hostile ang environment. Ang workplace. Bawal po yun. So, inireklamo po ninyo sa inyong supervisor. Yan, sa supervisor. Para hindi pwedeng ganyan. Tsaka, wag naman ganun. Nagtatrabaho lang yung tao ng marangal. Bakit nyo ba gaganyanin? For all you know, lagay nyo na lang yung sarili ninyo sa sapatos nitong 50 anyos na ito. Kung nanay mo yan, dahil nagtatrabaho siya para sa inyo rin. Parang nakaka-relate ka, ha? Hindi naman ako 50. Wala pa nga. Joke wala lang. 35 ka nga lang. Siyempre, 35 lang po. 35. Oo, 35. Okay, sige. O, eto. Si Luis naman, 34 years old ng Caloocan City. May bayad ba ang pagpapasamon? Sa amin po kasi naniningil, sa iba naman ay hindi. Ano ba talaga, attorney? Wala pong bayad yon sa batas po kasi. Barangay ba itong pinag-uusapan natin? Hindi ko alam kung barangay ba to o sa court. Sa baka court. eh. Okay. Kasi yung summon kasi, parang sa court yan. Bagay barangay court, baka nag-i-issue rin ng summon. Walang bayad. Okay. Dapat po walang bayad yan. Ba't yung iba naniningil? Actually, yung iba, pagka kasi mamamasahe, parang ganyan, kesa nga daw siya mag-a-apply pa ng pamasahe. Kasi binabayaran naman yan sa korte. Pagka ikaw ay nag-file ng complaint, sisingilin ka. Kasama dun sa sinisingil yung mga gasto sa pag-serve ng summon. Kaya lang minsan matagal pagka sisingilin nila sa court, magpapa-reimburse pa sila. So sisingilin na lang sa'yo, pero pero usually hindi sila naniningil. Ikaw na nagkukusa, so ito na yung panggastos. Okay, parang binibigay na yun. Pero alam ko hindi naman sila naniningil. Okay. So walang singilan. Okay. Siyempre, pagka minsan natatagalan. Patantagal-tagal na, wala pa yung summon. Kasi inantay pa ho namin yung panggastos, in-applyan pa ho namin sa court. Ay, naku, sige na nga, ito na. Di ba? Ang panggastos, at nasa ganun, ma-serve na yan. Sa kanila naman din ang galing. Okay. Pero hindi naman naniningil yung mga nagseserve. Okay. Alright. So dahil dyan, pwede ho kayo mag-text sa amin, mga friends, or mag-comment sa amin, o kaya naman kung gusto nyo namin na kami ang tumawag sa inyo para sa inyong mga katanungan, problema, hindi man namin kayo masagot ngayon, ay siguradong sasagutin namin kayo. Parang tonong namamaalam ka na. Kasi kailangan na natin magpaalam. 7:30 na. Sige. Pag 7:30 na, ibig sabihin, bye-bye time na. At dahil dyan, ang mga tagapagbalita at ang mga abogado, kailangan kumain din. Tama. Diba? So pagkatapos yung kakain na yan. Ano bang kakainin natin? Iniisip ko pa nga rin. Anyway, so dahil kailangan na rin namin magpahinga, kami po'y mamamaalam na. Hanggang sa muli, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po. Bye!